ng araw ng kagitinan. Kayo na natuto kay Gregorio Saide. Ano ang alam ninyo sa kasaysayan? Alam lang ninyo, death march. Pero sino ang may kasalanan sa death march? Bakit binitay si General Masauro Honga at hindi na nakapaghintay ng Tokyo trials? Binitay na siya ni Douglas MacArthur dahil mabubuking ang kapalpakan ng mga kano. Sabi ni Honga, it will take me 3 months to take Manila. It took him 12 days. Bakit? Inalis ni MacArthur ang fortification ng USAPE between Manila and Pangasinan. Nakabisikleta ang mga Hapon. Nakakabayo ang mga officers. It took them 12 days. Nasa Manila na sila. Dumating ang Abril 2, sabi ni Honga, it will take me 1 month to take Bataan. Dumating ang 5,000 Hapon sa Bataan. The next day, isinuko na ng kano ang Bataan. It took him only less than a week. Sinuway ni Major General George King ang 75,000 Pilipinos na gusto pang lumaban sa mga Hapon. Sinuway ang utos ni General Jonathan Wainwright. Ano ang mangyayari kung ang 75,000 na Pilipino ay sumuko sa 5,000 na Hapon? Quezon City po to, Quezon City. Alam niyo nangyari kay George King? Binigyan pa ng hero's welcome sa Amerika at binudburan ang dibdib ng mga medalya. Huwag niyong sisihin ng mga Hapon. Sa karamihan ng Pilipinong namatay noong World War II sa Pilipinas, dahil sa American Liberation, mas maraming namatay na Pilipino sa kabobomba ng Amerikano. Iayos ninyo, iwasto ninyo ang inyong mga kasaysayan. Hindi kayo mga Amerikano! Mga Pilipino kayo! Huwag kayong magbasa ng mga Gregorio Saide. Nakakahiya ng mga henerasyon ko. Yan ang aming libro. So yan ang kasaysayan ng World War II. Kanina sinabi ko, dinusok ng mga Vietnamese ang Pugat namin. Nakuha ang isang teritoryo na kine-claim ni Marcos Sr. Tinulungan ba nila tayo? Tinulungan ba nila tayo? Tinulungan ba nila tayo? Kay Fidel Ramos, kinuha nila ang Mystic Creek. Tinulungan ba nila tayo? Kay Nonoy Aquino, kinuha nila ang Scarborough Shoal. Tinulungan ba tayo ng mga Amerikano? Hindi! Ito ho, ang dahilan kung bakit hindi tayo tutulungan ng Amerikano.
Ito ho ay top secret. Nagpinabungkal ko sa archives ng Estados Unidos ang Biblia kung bakit hindi tayo tutulungan ng Amerikano. Wala bang magandang pwesto? Sa mismong polisiya na iginawad ni Kissinger at kinumpirma ni Hillary Clinton. Tandaan ninyo, si Joe Biden hanggang November na lamang. Maghihintay pa ba tayo ng November? Para dito kay Bongbong Marcos? Maghihintay pa ba kayo? Wala nang sola! BBM, how many kids will you kill today? BBM, how many Filipino children will you kill today? Yes! Ayaw natin pumuraling president! Ayaw! BBM, Kaya po ang pareho. May bad shot ka na. Bad shot ka na! Kami ang cute! Kaya magbitiw ka na sa pwesto! Thank you. Thank you. Dahil nung kami, February 25, pumunta sa Malacanang, hindi na namin inabot ang tatay mo. Ikaw, sisiguraduhin namin, pagdating namin sa Malacanang, aabutan namin ang pamilya mo. Para kayo ay kamayan, habang kayo ay nililikas ng Amerikano, pabalik sa Honolulu. Kung saan kayo ay Hawaiian citizens. At dahil ikaw ay merong warrant of arrest sa Honolulu, masaya ang magiging the rest of your life. Thank you. Good luck, BBM, because with the US, there is no good luck. Maraming salamat. Sige, maraming applause. Thank you. Maraming salamat sa tagapagsalita ng koalisyon ng mamamayan kontra giyera. No to US BBM Proxy War. Ginoong Ado Paglinawan. Thank you. Our next speaker will be Lorraine Badoy, former Undersecretary of the NTF-ELCA and host of Pilipinas Nating Mahal. Let us welcome the courageous Lorraine Palakpakan Badoy. natin si Dr. Lorraine Maripado. Unang-una po sa lahat, maraming salamat. Isang karangalan na nandito ako sa harap ninyo at binigyan ninyo ng oras yung shared cause natin. Sinabi ni Kaado, very passionately, kung ano yung halimaw ng Amerika, kung ano yung katrayduran nila, kung ano yung ugali nila, ng subject nila. Sila ang isang bansa na nananako, at yung kanilang history, noon pa, ang kanilang track record ay nananakop ng mga bansa at yung mga bansang yon ay hindi na nakakabangon. Irreversibly damaged ang mga bansa na yan. Syria, Afghanistan, Libya, what else? And then now Ukraine. No? At susunod na yan ay ang Pilipinas. Pero ibibintang ba natin ang Amerika? Siyempre hindi. Ang ibibintang natin dito ay itong Pangulong ito. Napakawalang kwenta. No? Kasi nung nagsimula siya, sinabi niya sa atin na itutuloy niya ang napakagandang foreign policy ng President Duterte. Isang Pangulo na pinagkatiwalaan ng Pilipino mula pag-upo niya hanggang pagbaba niya hanggang wala na siya sa pwesto. Sinabi niya yon. Pero sinungaling pala itong drug addict na ito. Bakit siya nag-flip-flop? Bakit siya nagbago? Dahil ba naisip niya na mas maganda ito para sa Pilipinas? Hindi. Ang naririnig natin at nakikita ko na totoo ay ipinagpalit niya tayo para mahawakan ulit ng Marcos ang pera na ninakaw nila sa Pilipino. Napakawalang kwentang taong ito. Na nakita natin ngayon, therefore, nakita natin that this president
is unfit to be president. Ang naalala ko noon, nung ako ay nagtrabaho kay PRRD, ang galing-galing talaga ng Pangulo na to, napakahusay niya. 5 beses siya inimbita ng mga Amerikano. 5 beses siyang hindi nagpunta. And all through his presidency, hindi siya nagpunta. No, and when you talk to him now, pag nakausap ko siya ngayon, recently nakasama ko siya, ang sabi niya, yung Balangiga Bells, yung pagbalik niyan, that was the proudest moment of my presidency. So this was a president that understood very clearly kung ano tayo bilang Pilipino. Kaya pag sinabi niya, nung speech niya sa, yung recently, no, na minura-mura niya ito mga dapat talagang imura ng mga drug addict na sa Malacanang ngayon. Sinabi niya, na gustong-gusto ko na sinabi niya, hindi ninyo kilala ang Pilipino. Hindi ninyo kilala yung ugali, yung puso, yung kaluluwa ng Pilipino. And number 2, sinabi niya, wala kayong alam. At nakikita na natin yon. This horror show of the Marcos presidency that unfolds before our very eyes every day. There's something that talagang meron siya talagang para tayo nanonood ng horror show, di ba? Ano ba to, president ba to? Yung drug bust na walang kwenta. So, anyway, nung si President Duterte nandyan, ang kwento dun sa Balangiga Bells na kinuwenta niya sa amin, yung CIA lumapit sa kanya. Basta yung Amerika lumapit sa kanya at sinabi, early on in his presidency, at sinabi sa kanya, mag-usap na tayo. Kasi sanay sila natuta ang mga Philippine presidents, di ba? So, sinabi niya, oh, sige, basta ibalik niyo muna yung Balangiga Bells. I'm simplifying it. Balik niyo muna. So, pas mag-usap tayo pagkatapos. Nung binalik yung Balangiga Bells, bumalik ulit yung CIA, yung Amerika. Tapos sabi sa kanya, usap na tayo. O sige, next time. Pero he never sat with them. So this was a president that understood our sovereignty. So why am I talking about him? Kasi nakita ko din, nung siya'y nakaupo, napakaraming letters na dumadating from the OFWs na mula nung tumindig siya na mataas at matayo para sa Pilipino, kahit yung mga mapang-abuso nilang mga amo, naging mabait sa kanila at napakaganda ng trato ng mga amo nila, kahit yung mga sa airport, napaka-courteous, gano'n. So, ano mangyayari pag ganito ang ating Pangulo? Walang respeto ang bansa, ang bayan, ang buong mundo sa atin. At yan yung nakikita natin ngayon. I just want to say a short story. Meron akong maliit na farm sa Zambales. Napakatagal na every time we go there, ba't namin binili yung farm na yon? Kasi para sa mga apo namin, wala pa kaming apo. Nananaginip lang kami. Mga anak namin, hindi pa kami binibigyan ng apo. Pero yun yung kung bakit namin binili. Tapos inipon namin yon. Tapos finally this year, pwede kami mag-build. Maliit lang na bahay, na kubo, gano'n. And yet it's in Zambales. Diba? So, naiisip ko, ang mga buhay natin masisira, no, dahil sa gerang ito. All those things that we hold dear to us, mawawala. Kahit yung paggising natin sa umaga na nagkakape tayo ng tahimik, kasi ganun yung routine ko, tatakbo ako, everything, all of this. At yung mga mahihirap, lalong hihirap ang buhay. At yung mga middle class, lalong masasadlak sa kahirapan. Pero itong Pangulo na ito, wala talagang pakialam. Ipinagpalit talaga tayo para sa pera na nakaw ng bayan. No? Ninakaw ng mga Marcos. So, maraming salamat na nandito kayo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang yung sarili natin, although mahalaga yon na meron tayong mga pangarap at mga pangarap para sa mga anak natin. Pero ang ipinaglalaban natin dito ay hindi lang ang sarili natin, kung hindi ang bansa natin, ang mga anak natin, ang salinlahing Pilipino, ang mga maliliit na mga pangarap natin na hindi na matutuloy pag meron ng gera. Pero walang pakialam ang Bongbong Marcos dyan. So, this government would have you believe, kung napanood din nyo yung interview ng First Lady, no, horror show talaga siya. Kasi nakita natin, napaka-abusado ng mga ito. Iba ang tingin nila sa pwesto. Ang tingin nila sa pwesto ay lisensya para magnakaw sa Pilipino at gawin kung ano ang pwede, kahit na anong gusto nilang gawin.
naramdaman namin ni Eric yan, na-experience namin na kami ay inilagay sa, dinetain kami illegally at arbitrarily ng Kongreso ni Martin Romualdez dahil kami ay nagtanong ng simpleng tanong na karapatan ng bawat Pilipino tanungin sa kanilang mga inihalal. Totoo ba, Martin Romualdez, na ang travel expenses mo ay 1.8 billion at dahil dyan kami ay dinetain? No, so nakita natin na ganito ang kalibre ng president natin at itong first lady na napanood natin. No, and they would have us believe na sila ang may kapangyarihan ngayon at kahit na ano ay pwede nilang gawin, lahat ng kabalastugan, kababuyan, pwede nilang gawin sa harap natin. Hindi na nila tinatago yung Philippine Charity Sweepstakes, nakakahiya, statistically impossible, impossible. Hindi pwedeng mangyari yung ganyang panalo na loan better halos every week na dati nung panahon ni President Duterte, umaabot ng buwan. Pero itong mga ito, ganito ang sinasabi nila sa atin. Oo, nagnanakaw ako. Kaya nyo ba akong stop? Hindi niyo ako mapipigilan. Ito pa nagnanakaw pa ako. Kaya nyo ba akong pigilin? Hindi niyo ako kayang pigilin. Ganyan ang ginagawa ng Marcos administration sa atin. At itong gera na ito ay ganun din. Kaya nyo ba akong pigilin? So, sandali na lang yung oras natin dito. Ito lang yung gusto kong sabihin na natutunan ko dahil ako ay nagtrabaho sa isang pangulo na totoong nagsilbi sa bayan at totoong nagmamahal sa pinakamahihirap sa atin at sa kanya ko natutunan. Huwag kang pumasok sa gobyerno kung hindi mo mahal ang mahihirap kasi ang mahihirap ang meron lang sila ay ang gobyerno. Opposite nitong president na ito, na halos araw-araw merong party sa Malacanang, pera ng taong bayan. At ano ba yung unang ginawa ni Lisa Marcos? Yung napakagandang bahay na presidential residence kung saan nakatira ang Pangulo sa Malacanang, na kung saan minsan nagmi-meeting kami noon, dinemolish niya. Agad-agad, napakaganda. Si Leandro Locsin ang architect noon. At anong ginawa niya? Nag-build siya nagtayo sila ng 4 na bahay doon para isa yung mga anak niya at mag-share sila ni Bongbong Marcos. Maraming ganyang kwento itong walang kwentang first lady na ito. No, so, at saka yung fireworks na yan, at yung party na yan, at yung fashion show na yan, pera ng taong bayan yan. At pag kayo ay nagpunta sa Malacanang, ang paligid dyan ay mga mahihirap. May squatters area dyan. Sa madaling salita, wala silang pakialam. Wala silang pakialam na may maraming nakakakita sa kalabisan nila. So, ang natutunan ko sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pati na rin kanila Eric, mga former rebels at sa NTF-ELCA, kung kaya't napadapa namin ang CBP-NPA, NDF noong panahon ni PRRD, ang totoong puwersa ng bayan ay kayo, tayo, ang taong bayan. Yung kapangyarihan na hawak nito mga abusadong ito, tayo ang nagbigay at tayo rin ang kukuha niyan. So, maraming salamat. Kung mahalin niyo ang Pilipinas, ayaw natin ng gera. At hindi na ito dapat matuloy pag kinuha natin yung kapangyarihan yan sa isang abusado at arogante at corrupt na president. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Lorraine Maripadoy, sa kanyang malayang pagpapahayag ng malinaw na saloobin ng mamamayang Pilipino. Brother,